Wala na ngayon sang isumbong kay Tulfo. Isumbong na kay Bugres! Ganon na ngayon sa Pilipinas. Dahil si Tulfo nga gago, pag nalasing ang bilat sing iluya, ang yun kaya gaihi sa mga hostess, ginaamo niya ni iya nga maliit ang yun kaya. Mga patay huya nga mga klase sang mga lalaki. Wala respeto. Imagine nyo ang ihi sa yun 150,000 bilat sing iloy. Ilang taon na nga kwan nga pera sang isa ka ordinaryo nga street sweeper. Si Rapi Tulfo, malasing ang pagkatapos siya pa sa mga pokasyel sa mga bayaran, ginahian niya ang babae. Guys, grabe. Sa mga Gabriela Silang, ang mga senador nyo, at ang mga taong niluklok natin sa posisyon, ganito sila magbaboy sa isang Pilipina. Ginapahiga niya daw, guys. Tapos sinasabi niya, ayan o, iyan, kita paliguan kita ng ihi. Bilat singiloy, siguro araw-araw nang di ay kapanood sa balasang mga bala nga pagkatapos nila ka mga damak pa sa inyo. Doon kayo mismo sa VIP room, ginagakanay kayo. Pagkatapos nyo, hindi nagabinaho sa ay ang VIP room. Tapos makastang diputado executive nga statement, ang bilat sing iloy. Pupunta-punta, mag-record sa TV station niya, mag-esprekitik bilang senador nung isang gabi pa lang yung may binaboy nga babae. Putulin mo. Total, hindi naman nakaabot na 5 inches. Bilat sing iloy, 150,000 yun Tapos sasabihin, marami na daw sila nasolve na problema sa Pilipinas. Anong nasolve mo? Ang kiriduhay? Harapi Tulfo? Ang mga kiriduhay nga mga walang kwenta? Pinapahiya mo ang mga babae nga naga-video call sa mga pariner nga mga manyakis nga katulad mo? Kina-question mo ang dignidad kag ang livelihood sang isa ka Pilipina nga pinadalhan ng ilang milyones ang mga manyakis nga mga foreigners nga katulad mo, wala kang pakialam doon. How they are making a living is none of your business. Wala ka nakikialam sa pakasampo. Bilat sing iloy ang minimaintain mo nga kabit. 10 mistresses and countless bastards. Tapos itong mga Pilipina nga gusto rin makalabas sa kaimulon, gusto makalabas sa poverty, gapakita-kita sa kinilang mga nipol sa mga uhaw din nga mga manyakis, nga mga kapraternity mo, Rapi Tulfo, payain mo sa national television. Instead na sila ang kampihan mo, sabihin mo ang mga gago nga mga matatanda na hindi na rin nagatindig ang kanilang mga well, that is your fault. That is your payment for the entertainment online. If they told you that they love you, that they want to be with you, well, they have the right to change their minds. You should be someone who defend Filipina. Kay gusto mo ya, sa'yo lang maluhod, sa'yo lang maamuni sa mo kaghian mo. Saan ka nakakita, diputa, defender sa daw sa mga Pilipino, sa mga kabayan? Inspirasyon yung daw FW. Inspirasyon mo rabi klalasin mo! Sila ni San Ipamboy, San Pedro Laguna, San Pablo Laguna, sila ni Pamboy, sila ni Elsa Prosen, nga alpot nga HR San Pablo Laguna, si Mayor Nadji, ilan ni mga grupo ni. Gusto nila mag-loan sa Sangguniang Lalawigan, 1.8 billion. Tapos hati-hatian na naman sa mga walang hiya. Ay, naano ni sila yaman. Dapat sana kung naganakaw kayo mga 1 million, 2 million lang, bilat sa iloy, 1.8 billion. Araw-araw naman kayo yung mga sakim, tapos sana paslikan nyo naman ang mga tao. Sinusulo sa mga bilat sing iloy, ganon karumal-dumal. Ang mga politiko sa Pilipinas, iilan lang talaga ang mga matitino. Ako pa naman nga grabe ko ka-feminist. Ako pa naman nga grabe ang advokasya ko pagdating sa mga babae. Kahit ano pa na sila kapukpok, kag ano pa na sila kabayaran ang bilat sing iloy mo, I do not think that they deserve to be peed on. Kahit ano pa na sila, kumakain pa na sila sang tarugo nga iba-iba gabi-gabi. Kahit kumakain pa na ang mga pukasyel, wala lang din na sila sang chance in life. They could not have a chance in life. Napilitan lang na sila nga magpukasil dahil wala eh. Pagkatapos mo palunukin, di puta ka sang mo nga senior citizen, kahian mo pagid. Mga magkakapatid ni sila ni Pamboy ng bilat sing iloy nga 175,000 city administrator. Anong gina-administrate mong di kaparaiso? San Pablo Laguna. Bakit ang tataas ang mga sahod ng mga tao yung bilat sing iloy? Ano ang San Pablo da? Paradise. Ang iba naga 50,000, 60,000 ang silang 110, 120, 130. 175,000 doon akala mo naman doon mga scientist ang mga bilat sa Iloy sa Harvard. Iyot.
Kaya gani, trabaho nila yon ang magpaka... Sobra-sobra naman ay yangahian sila. Ikaw kahit pukpok ka lang. Okay lang na, puwitin ka. Okay lang na nga ituton ka. Iba-iba nga mo, nagakuhan kayo dyan. Nagatawag nito, something kayo. Pag after na ihian ka pagid. Bilatsing iloy naman na ya, ano ka, aso, gani di ang aso nga kapag nakafeel nga ginahian sila tumatakbo, tapos ikaw dyan pukpok ka, mahigain ka sa sahig, tapos hian ka. Sobra-sobra naman na ya. I really believe ang mga tao ni nga nagasabi nga noon mga staff ng hanggang ngayon pala staff pa rin ng Pegasus ng classmate kagang ano pa to? Classmate Heartbeat KTV tsaka Pegasus. Hindi sila nagbabayad kahit inom tip lang sa babae. One time po, ani Rafi Tulfo ang babae sa kalasingan niya 150 bigay na tip, bilang sing iloy ang tip. Grabe ang ihi sa miyo di puta. Anong ihi mo? 18 karat gold? Rafi Tulfo, boy ihi. Boy panghi, ganito ang kalidad sa bilat sing iloy po. Huwag ka mag-deny, may nakabidyo sa'yo, sir. Mga save the best for last ko lang itong mga video nyo. Alam nyo yung mga kuha na mga gipitan blues na. Kapag nagipitan blues na, dyan ko ilalabas ang mga bilat sing iloy nyo nga mga video. Hindi daw sila nagkapapasok. Sa iba, exclusive lang. There is always a way. Ang mga taong ito nga nakakuha sa video mo, takot lang noon. Kasi siyempre na mamayagpag ka sa ere. Pero ngayon, nakakita na sila sang bugres nga hindi mo ma-zip ang aking mouth. Kahit sino ka pa, hindi mo ko mapigil bilat sing iloy mo. Matagal na kong gaumol-umol sa yung ka. Mahilig ka magpahiya bilat sing iloy sa mga alpot ang tawag niya mga babaeng mababa ang lipad daw sa internet. Yung pala, ang bilat sing iloy ang ina ng anak mo. Magdalena din. Payain niya ang mga Pilipina nga mga nagakuha sa mga pera sa ibang lahi. Anong pakialam mo sa ibang lahi mga bilat sing iloy? Alang-alang naman ngayon supsupon sa Pilipina ang kanyang utong sa harap ng mga diputa nga mga 80 years old nga mga Amerikano, free. They're trying to make a living katulad mo rin. May mga incheck ka nga mga kasama dyan, mga katransaksyon mo. Ikaw nga di pati pag nanakaw, nakukuha mo pa, naging malita, group of companies ka. Masustain mo lang ang lifestyle sa mga kirida mo, kag mga bastardo, kag bastarda mo. Tapos ngayon, mga Pilipina nga kahit papano kumikita ng dissenting amount sa in a way that, you know, they are degrading themselves already. Okay na lang yun. Nga mag-gear sila sa mga sa internet, kaysa naman pasapasahan sila dyan sa iskinita. Kesa naman mag-coolgirl sila sa Ruas Boulevard, marapit, masasakit. Ito nga sila lang ang nagagulgol sa nila, KFC sila. Sa kanilang wala pa sang sakit, wala sang laga, bullstar na lang sila sa kanilang kamera, okay na lang yun. Payayin sang diputa, tawag-tawagan sang gago, kag-imbitaron sa TV station, para sa views, gago-gago! Yung palang kaya ang nanay sang anak niya, pokpok! You demean a lot of Filipino women just because the only way that they could think of to survive the bilatsing iloy chaos of the world is to open their legs in front of the camera. You demean and you disrespected them. You harass these women. You question their morality. Pinaya mo sila kumampi ka sa mga gago nga mga Libanese, mga Syrian, mga Canadian, mga kung sino pa nga mga Yudi habang ga-enjoy sila sa mga Pilipina, nag-cool sila na mo. Tapos mo tawagin niya, ipaskil ang itsura sa isang kapilipina. Kung hindi ka bigago, doon ako nagsimula nga na-turn off sa kanya. Bakit yung ginaganon? Private nila yun ng mga isprekitik ng loko. Yuta mo! Double ka sa akin! Nanloko doon ang iba. Ano naman ako nanloko? Numero 1 man sa galing bilat sing iloy ka manluloko. Ilang babaeng pinakasalan mo? 3 ang bigami mo nga kaso? You married 3 women! You offended the law bigami 3 times. You have countless bastards. At higit sa lahat, ninakaw mo ang pera namin. Di puta sa mapakunong-unong yung bilat sing iluya. Doon ko nagalit sa kanya. Anong nisaman? Bakit niya ginalpalabas? Ang mga itsura sa mga Pilipina nga nagapamukpok sa internet, wala kang pakialam dun. Kung sila mga webcam beauty, sila webcam babies. Ikaw nga, meron ka ditong kabit. Kilala ko na kung anong pangalan sa kabit mo dito. Si Yvonne. Na flight stewardess. Ha? Binilhan mo ng bahay sa Crete. One fine day, ilalabas ko yan.
Ang isa mo kakabit nga Viva Max, ang bilat sing Iloy ka, may Raptor bago nga Ford nga sasakyan. Tapos ining si Lisel ka kung sino-sino pa nga mga alputology nga Magdalena sa Palawan kag Cebu. Hindi ka nga makontento sa isa ka iskabitsin, yung ang iskabitsin mo may get 100,000. Yung di to so wala lang sa kanya 150,000, di puta ihi. Sahod na yun sa isa ka makawawa nga street sweeper sa Pilipinas, di puta katuwing. Binabalasubas nyo ang budget ng mga mamamayang Pilipino. Ilan ang tao na hindi nakakakain sa isang araw? Ilang tao ang namamatay sa PGH dahil wala sila sang gamot? Hindi maka-heart transplant, hindi maka-dialysis ang mga bilat sing ilo nyo kay wala pundong PhilHealth. Dahil sa pagnanakaw nyo ni Ray sa bigaon, alpot na ang damit sang bilat sing ilo nga Pilipiniana, daw kabaong, ang numero 1 man ka-ambisyoso nga si Gatchalian ko told you. Na legitimate ang pagiging tempore mo, Senate President tempore, yota mo Gatchalian. Walang bumoto sa iyo nga 13. Ang sabi sa konstitusyon sang lolo ko nga si Avellino, nag-trace ako sa pamilya ko nga si Jose Avellino noon, 1946, na senator is my great-great-grandfather. So siya pala ay second cousin siya ng aking lolo Conrad, itong si Jose Avellino. So kita nyo naman kung ano ang mga tindig ng aking pamilya. Senador palang lolo ko noon na isprekitek. Ang mga pamilya ko noon, maliban sa mga taga-Visayas, talaga mga Avellino, mga kalahi ko. So maliban sa Capiz, where my roots came from, Rojas City, may mga nanggaling pala sila noon sa Samar, where Senator Jose Avellino, my great-great-grandfather, was. Ang aking mga kalululuhan pala noon sa Samar din nanggaling bago sila napunta sa Rojas. So, yan ang aking mga kalahi. Kaya ganito ako katapang. Hindi pala mga basta-basta talaga ang mga dugo pala ni Eloy Bugres. So, ngayon, ang sabi doon sa konstitusyon, 13 gidya, kahit magpakamatay ka pa ng 10 bisis, Gatchalian, numero 1, kapipakwat, chinsanso. Walang bumoto sa iyo nga majority, ambisyoso ka, magbigay kay VP Sara. Magbigay sa sangsulat, VP Sara, huwag kang pumunta, do not recognize him as a Senate President Tempore. Because whatever they did last time was shenanigan, it was not legitimate. If you're going to go there, it is going to show that you are recognizing this piece of shit. Sherwin Gatchalian, chinsansong itsura mo daw si Papay, kung babalo ka, hindi ka angayan. So, ang question ko ngayon, dyan sa block ni Senate President Legit, Alan Peter Cayetano, sino sa inyo ang may kapangyarihan nga magsampal ni sa bilat sing Iloy ni nga school bukol, black school bukol, na what they did was not legitimate? Sino ni bilat sing Iloy ni ang pwede ni sa kanila mag-away, matapungulay? I don't know what the So there should be somebody, there should be a mediator or someone with a higher power, a messiah maybe, that would go in front of you in the center of this school bukol block, kag ang totoo nga block sana, new kids on the block, at magsabi na, huy, bilat sing Iloy kasi rin, ambisyoso ka, dreaming ka. 13 ang majority, wala kang nakakuha sa majority nga buto. Sino ang pwedeng makaganon, Senate President Legit? Alan Peter Cayetano, isn't it you? You are still the Senate President anyway. Correct? You are still the Senate President after all. And you spoke with the First Lady during the Chinese-Filipino Chururo Chamber of Commerce. Did you not speak with her about the crevices that you guys are dealing right now in the Senate? If only my foster mother, Miriam, the late Miriam Defensor Santiago was alive, right now I'm so sure that she is ruling in her grave. Seeing what is going on in our Senate SP, Legit, Alan Peter Cayetano, you should stand talaga. Dapat magano ka na sang gavel nga what they did was not legitimate. No matter how the bilat sing Iloy Malacanang is saying that they recognize these new kids on the block, still, the law supersedes everyone and supersedes everything, isn't it? Wala sang pwede nga presidente kung sino mang sintong alpot nga si Claire nga bigaon. Ang rason daw kung bakit naglindol daw kay dahil daw nag-move ang lupa. Bilat si Eloy. Alang-alang naman nag-move ang sky. Well, that was a satire comment. Everybody is waiting for me. Sino ba naman sa Pilipinas ang meron sang bayag, kag meron sang tawag ni sang throat, at may bibig kag dila nga katulad ni Eloy Bugres, nga ang nagtapang-tapangan ng ilang taon
Kinakatakutan bilat sing Iloy sa mga Pilipino. Nga si Tulfo, sino lang ang gabugre sa kanila? Yuta! Di puta ka gai, ka sa babae bilat sing Iloy, ang hilig-hilig mo sa babae, tapos ganito ka magkwan sa babae. Ganito ka, this is how you treat women? You pee on them? Gagu-gagu. Wala akong pakialam kahit mag-abot pa kami sa iwahi, kahit mag-abot pa kami sa kataas-ang korte. If no one is going to do this, then who? If nobody is going to open their mouth and criticize and expose this brothers na nagapakuno-kuno lang na sila ay mga tagapagtanggol ng mga naaapi, who would? Sino? Ako ya kasi guys, kung tutuusin, kahit sino pa nabilating hindi ko gani natakot kay Marcos, sila lang. At the end of the day, pare-pareho tayong tumatae, mabaho ang natin, mabaho ang ating utot. At the end of the day, isa lang ang pupuntahan natin, alikabok. At the end of the day, ang ina, siguro mga 90% sa atin sa impyerno, but I'm doing my best to go to heaven so I could see my father. Sino, ano na lang pinagagawin natin kung tayo timing, tas mga yun, di mapagulpi, di gula, tas sa mga bilating Iloy, tayo na gani ang nagabayad ng sahod, may mga ninanakaw na sila, tapos tayo pa mapakumbaba, hindi! Use your voice! Kahit man lang mag-share the live kayo sa amin nga mga nag-vlog. Sa amin nga mga hindi kami nagkatigil, we are risking our lives. Mas kawawa nga ang mga kapwa natin dyan, nga mga DDS na nga nakikipaglaban din. Para kay VP Sara, makwan marmarcha na lang tabala sa amin, Jula. VP. Constitutionally speaking, you are the last resort of the Filipino people na mag-alsa tayo sa bilatsing Iloy ng mga nangyayari dito. Now there is a Senate of the Philippines and Senate of the Malacanang. Ikaw ang bukod tangi na gidla nga pwede talaga magkaukos against sa bilatsing Iloy ng president because he is not doing his job anymore. Isn't it na nakasaad sa Constitution if the president is a failure? Which is he is actually. If he fails to do his job, then you have to replace him. I-replace mo na sa, hindi na tayo magmagantay pa sa 2028 bilatsing Iloy. I know that you have a lot of attorneys there. Attorney Fortune knows better. Ang mga luminaries of law dyan, ano ba ang mga rules and regulations na para i-take over na ni VP Sara ang presidency? Tingnan nyo naman, no? Bilyones ang kailangan dyan sa nangyari sa Mindanao. Sabi naman sa mga patay gutom na Crocodile Dundee. Na-fiesta na naman si Erwin nga bilat si Iloy dalok-dalok. Bilyones, ano ang naglinog? Ano ang naglindol po ang Pilipinas? Mindanao lang. Jinsan lang. Nandyan pa si Manny Pacquiao nga bilyoner para mamigay ng bigas kag tubig. Bilyones, kanong kailangan di puta, jinsan lang ang nalinog ang kanilang calculation buong Pilipinas na naman sa mga puta. Mamatay sana kayo ang ina nyo. Kung hindi makaabot ang tulong doon sa mga taga-Jensan na wala ng bahay, na wala sa mga trabaho, bilyones ang kailangan dyan. Bilatsing Iloy, ang bilis mag-arithmetic sa new nga si Erwin nga may kirida, nga si Vanessa Ira nga 16 years old palang sa nakagnabuntis. Grabe ang calculation sa Bilatsing Iloy sa daw si PA siya. Grabe ang mathematician ang Bilatsing Iloy sa Harry Potter University. Nag-spreadetic sa agad-agad may calculation na si Erwin Tulfo. Sinabi, bilyones ang kailangan mo. Ang bilatsing Iloy ka, mag-imbak ka na ngayon kasi last term mo na lang to. Kahit magpatakbo ka, chairman, next election, wala bubuto sa'yo. Kawatan. Yuta. Magkamatayan na bilatsing Iloy. Ako sabi ko sa mga anak ko, sa pamilya ko, if one day, someone is going to find me here, napadala sa mga diputa ng mga taga-Malacanang kag sa mga kung sinong kaway ko. Mas hindi ko din nila masutukil kasi wala dito baril, bawal. Pero knives is possible na may nagdudo sa akin dito. Alam nyo na kung sino may kagagawan ng mga malalaking tao. Kung hindi man ako sa kanila makarevel, kung patsyon man ko nila, okay na lang. Magkitang-kita na lang tayo sa impyerno, bilatsing Iloy, yung mauuna ako doon, kaibiganin ko si Taning. Umanda kayo. I-unfollow nyo na ni mga ihudi ng mga Tulfo, ng mga bilatsing Iloy ni wala na silang ginawa mabuti sa atin. Akala nyo ang mga radyo-radyo, yan ang balsang doktor, akala nyo ang mga radyo-radyo nila doon ng tulong sa atin, wala. That is for their own bilatsing Iloy, what do you call this, popularity. Because they've been planning already na magkaroon silang posisyon sa gobyerno kasi the more government position, the more money. Ganun. Kaya gani kailangan natin kailangan natin ng civil defense. Hindi niyo nakikita AFP, Armed Forces of the Philippines. You do not see what is going on in our country now. Di kun yan palagi ang rason
na baka gawin sa mga martial law, dapat maraming contingency plan kung gugustuhin. Nag-live siya sa anang gago niya. Anuhin nyo na sila, i-unfollow na grabe yun ang kanilang ninakaw. Imagine niyo ha, dalawa sila, tigi-isa sila ng private plane, ginaya-gaya sa mga hayop, si Chavit Singson. 550 million pesos ang presyo ng kanilang eroplano. Tinago pa sa mga yudiputa nila noon sa Palaw. Tapos dahil sa mga gago nila, ginpa-deactivate nila ang kanilang mga bodyguards. Ginpa-deactivate sa mga puta ang kabit yung nga si Lisel ni Rafi, ginpa-deactivate niya. Pati I don't know kung pati ang anak yung gupagwapa, ginpa-diak niya rin. Palagi kasi nagpi-flex sa mga bodyguards ang anak yung nga si Hampi-Dampi sa Tunawol. Kaya doon nagkalabisto ang kanilang mga eroplano. Nung May 25 lang sila nagpaburakay, naka-private jet, Bilat Sing Iloy. Sa trabaho mo lang nga announcer, di puta, or baka drug lord ka. Dalawa lang yan eh, magnanakaw ka nga politician or drug lord. Minsan ng drug lord, wala pa 550 million para magbilis ang eroplano. Dalawa, sila ya guys. Ang nag-training, isa sa mga nag-train sa kanilang mga piloto, kilala sang basta somebody nga, kakilala ko rin. Ang binilan sang eroplano mismo, isa sa mga staff doon ay follower ko. May mga kopya ko dito, Bilat Sing Iloy nyo sa mga resibo nyo kag lahat. Itong masasabi ko lang. Pagdating ng panahon, pag nagkagipita na Bilat Sing Iloy kailangan ng mga resibo, ilalabas ko man dito lahat. Kung hindi ako dito magwalwal, sino na lang wala naman may makagaya sa bibig ko. Sino ba ang pwede nga mag-spray kite kag mangbugris nga katulad ko? Wala naman may makagagawa nito. Ako lang, so kung mamatay ko, alam nyo na kung sino ang napasutukil sa akin. Imagine nyo pala, dumating sa punto na naka-faction, Black A, Black B, ang Senate. Where did you find this? Kung hindi sa Bilat Sing Iloy magnanakaw, drug lord sa. Siya ang nagaprotekta sa mga mga Chinese kasi lagi daw sa doon sa mga bar. Sa VIP room kasama yung mga chinsanso. Nga mga drug lord. Di ganun lang sa announcer ka lang di puta 550 million plus. Mga mansion ng mga bahay yung di puta tag 3 story ang bahay sa mga kirida. Exclusive school ang mga anak. Kita nyo naman ang kaya nga si Hampi-Dampi Rafrap niyang anak Bilat Sing Iloy. 6 million kung 60 million magkano yun? 6 million a night. Sa isa lang kayo di nga inumin sa Las Vegas. Kung hard-earned money yan, hindi na sila mag-spend ng ganun. Pero alam nila kasi, ginawa nila Bilat Sing Iloy ATM ang mga Pilipino. Ready na kuya kung ano man ang gagawin nila sa akin. Dapat isa lang kung gusto nyo din man ko patayin, isa lang ka muna o para dead ka agad sa heart. Wala na nagarespetuhanay ang sa ating Senado. Kasi syempre may namanduan ang mga hudas, ang mga Bilat Sing Iloy, nga mga last supper. Ang last supper nga 12 kadisipulo, wala na sila sang kwan, wala na sila sang respeto sa Senado, kaya ginamanduan sila sang Bilat Sing Iloy nga sila satanas. Oo. Ang sa PCSO, gani wala man nagsalita ang Bilat Sing Iloy nga si Rapito. Ang iskandalo sa PCSO, sa luto, tumahimik din siya, hindi niya rin na-discuss, kaya binayaran siya ng ilang milyones din. Amo na sila kabayaran, syempre tatanggapin niya. Anong pinagsasabi, di puta, dignidad, wala na sa'yo dignidad. Kung may dignidad ka, hindi ka mapakasal sa taklo ka babae. Dignidad, pwe! Everything that they are doing today, everything that they are doing right now, is a orchestra of the losers. Nga sinasabi nila, may threat na ganito. Ginawa-gawa lang nila yan. Kita nyo gani, because the 18 Marines called their bluff, na gusto daw nila imbitarin, akala nila hindi pupunta. Wala pulos ang inyong mga contingency plan, palagpat. Hindi nyo na mababluff ang mga Marines. They were raised and they were trained to call bluffs. And these people, first-hand experience nila ang paghatid ng mga pera sa inyo. Do you think they are afraid? They are not afraid of anybody. If they were able to fucking chew bullets, grenades, and Bilat Sing Iloy missiles, hindi gani sila namatay, hindi sila ginervyos breakdown, yung di sa gira kay Normi Suare. Sa gira doon sa mga Abu Sayyaf, kayo lang. Ngayon, nung nalaman nila Bilat Sing Iloy, dumating si 18 Marines, nagkurog-kurog ang mga gago ng mga supot. Ang mga supot nga 1.7 inches, sila ni Soto, si Bang Aquino, ang chimpanse nga si Kiko, ang gagagaga nga si Risa, nga bang siguro ni sa mga palaitot nga mga kongres nga mga senador, ang noy nga Bilat Sing Iloy nga kanilang black nga wala sang kwan, wala pakialam si Lito Lapid, ang nagangangalang yung nga si Subiri, pagdating sang kwan sang
sang tawag ni, sang Marines natin ang bilang sa Iloy, cancel nila, yuta! Alam ko na to ya, guys. The moment the Marines would arrive, maggawa sila sang dramatization nila. In respect of Mindanao, bilachi, Iloy! Ano kaya ang impact sa Mindanao sa Senado? The Mindanaoans would rather let you go ahead and have this fucking blue ribbon committee to find out who are the fucking culprits of the flood control. Kahit si Diskaya, ganito di nga ginakulong nyo sa Senado ko, mamatay na sa mapusta pa ko, guys. Patso na nila si Diskaya, si pangalan niya, Karel, sino na siya? Si Diskaya, sabi na nga ginamit nyo siya. Wala na kayong lusot. Alam na namin nga lahat kayo buaya. Crocodile Dundee. Nagawa ko sa surat, tapos ngayon na may bomb threat na naman ko. Bomb threat? Saan ang record ng bomb threat niyo? It's so easy. It's so easy to say that there is a bomb threat. If I am going to call Malacanang now and tell them that I put something there, isa ka triangulo. May nilagay ako dyan nga sinturon ni Judas. Threat na yan. Kadami sang pwedeng gumawa na.